Ang teenager na ito mula sa Tondo, Manila, pangarap maging isang architect. Ngunit maagang naglaho ang kanyang mga pangarap nang pumanaw siya sa edad na 13 taong gulang. Ang sanhi, rabies na mula sa pinaniwalang kagat ng aso. Nanlumo po ako, parang bumagsak ko yung mundo ko. Sabi ng doktor, ilang oras, ilang months, pwede siya magtagal. Misis, 24 hours lang yan. Pinalaki ko yung bata na yun. Punong-puno ng pagmamahal, pag-aalaga. Tapos bigla ko wawala sa akin. Kwento ni Mommy Roslyn, una nilang nakita ang sugat ni Jamaica sa may bukong-bukong bandang February 2024. Lahat po kami nagtanong sa kanya, hindi po siya malalim, parang scratch lang siya. Siguro mga ganyan lang. Kunting dugo, parang guhit lang siya. Hindi ko man sasabing sa aso kasi yung aso, di ba, parang tuldok or bilog lang. Kung pangil man yun, pero mahaba po siya. Sabi ko, na paano yung sugat mo? Sabi po niya sa akin na, wala yan. Nasagi lang ako sa alambre. Sabi ko, naku, hugasan mo yan maigi. Sabi ko, ipa-inject natin ng anti-tetano yan. Sabi niya, hindi naman. Naku, ganun siya. Ugali niya po kasi yung pinapanatag niya na yung loob mo na okay lang siya. Dahil dito, hindi na raw sila nagsuspecha sa iba pang posibleng dahilan ng sugat ni Jamaica. Panatag na po yung loob namin. Na-ignore na po yung sugat na yun. Matapos ang konfrontasyong iyon, kumaling naman daw ang sugat at walang naging pagbabago kay Jamaica. Wala kaming nakitang sign na parang may problema siya. Masaya pa rin siya, normal siya. Wala siya talagang pinapakita po na may kakaiba sa sarili niya. Hanggang sa April 4 po, nagdaing po siya na parang nilalagnat ako. Mild lang siya. Katabi ko po siya sa pagtulog, magdamag. Magkayakap na kami niyan. Hindi ko akalain na huli na palang namin yakapan na yon, nung araw na yon. Hindi po kami parehong nakatulog kasi napansin ko balisang-balisa na siya eh. kinabukasan, kumaling daw ang lagnat ni Jamaica, ngunit may dinaing ulit ng bagong sakit sa katawan. Pagising ko, nakita ko siya, nagsiselfone lang po siya. Parang napanatag na yung loob ko. Sabi ko, Pinky, ano ba nangyari sa'yo? Nak, hindi ako nakatulog sa'yo. Ano ba talaga nararamdaman mo? Mama, sakit ng balakang ko. Nagkataon na may mens siya. May regla po siya nung time na yon. Sabi ko, siguro napagod ka lang. Noong araw din yun, napagdesisyonan ni Mommy Roslyn na ipatingin na si Jamaica sa doktor. Ngunit bago pa man makaalis ng bahay, Bumalik ako sa bahay, siguro mga 30 minutes lang. At nadatnan ko siya na, Mama, hirap akong uminom ng tubig. Bakit ka nahirapan? Alam mo yung parang katataranta na siya. Kita mo sa expression ng mukha niya na parang iiyak, na parang kinakabahan, na hindi na halos masabi sa akin. Sabi ko, bakit na? Bakit? Sabi ko, ganun. Masakit ba lalamunan mo? Hindi ka makainom ng tubig? Hindi, Mama, hindi. Baka may rabies ako, Ma. Kasi nag-search siya pala dun sa cellphone niya. Naalala niya na nakagat pala siya ng aso. doon na inamin ni Jamaica ang totoong nangyari sa kanya nang umuwi siyang may sugat noong nakalipas na buwan. Sabi ko, nakagat ka ng aso? Bakit niya yun sinabi? Kailan ka pa nakagat ng aso? Sabi niya, Mama, nung February pa. Tila binuhusan daw ng malamig na tubig si Mommy Roslyn sa revelasyon ni Jamaica. Sabi ko, Diyos ko, bakit ngayon ka lang nagsabi? Alos hindi ko na po alam gagawin ko kasi April na, bakit ngayon lang siya nagsabi? Sabi ko na, bakit? Hindi naman kita papagalita. Bakit mo naman inilihim sa akin? Bakit ka nagsinungaling? Sabi niya, hindi ma, sorry ma. Sorry ma. Sabi ganun niya, mamamatay na ba ako? Sabi ko, hindi. Niyakap ko na lang po siya. Sabi ko, hindi ako papayag na mawawala ka sa akin, na. Hindi ako papayag. Hindi. Mahal na mahal kita. Agad dinala ni Mommy Roslyn si Jamaica sa ospital. Habang nasa biyahe, doon na niya unti-unting nakita ang sintomas ng rabies sa kanyang anak. Kasakay kami sa tricycle. Nakita ko po na talagang nagwawala siya dahil ayaw niya ng hangin. Nagpupumiglas po siya. Tinis ko po na makarating talaga sa ospital kasi lagi niyang pinapahinto yung tricycle dahil hirap daw po siya makahinga. Nang makarating sa ospital, agad daw sinubukan ng mga doktor na painumin si Jamaica ng tubig. Nakita ng doktor na talagang wala na. Sabi niya, Mrs. Pasensya na pero late stage
stage na po yung hydrophobia. Yun po ay sign na talagang umakyat na po sa utak niya yung virus. Hindi ko alam paano yung tanggapin. Sobrang sakit. Sa kasamaang palad, makalipas lamang ang 12 oras, pinawian na ng buhay si Jamaica. Parang bumagsak ko yung mundo ko, gumawa yung mundo ko dahil po sa sinabi ng doktor. Nung bandang huli na po na parang nakitaan namin siya nanghihina na, bumubula na yung bibig niya, hindi ko na po siya tinignan. Hindi ko po kayang tingnan yung kalagayan niya. Sabi ko, pwede nga lang ako na lang, huwag na siya. Sa pakabata pa po niya parang mayari yun sa kanya. Sinariwa ni Mommy Roslyn ang mga huling sandali ni Jamaica sa kanilang piling. Nung nasa ospital siya, hindi siya katulad ng iba na nakitaan na napakatino niya. Kaya niyang kontrolin yung sarili niya. Nakakausap po namin siya na matino. Nagre-response po siya. Sobrang positive ng anak ko dahil hindi niya po pinakita sa amin na nahihirapan siya. Ang sagot niya lagi sa amin, ngiti. Okay lang siya. Ayaw niya po talaga kami may mag-worry sa kanya hanggang sa mamatay siya. Nireport daw ng pamilya ni Mommy Roslyn sa barangay ang nangyari. Doon nila napag-alaman na may iba pang nabiktima ang asong nakakagat kay Jamaica. Mahigpit na paalala ng mga doktor na kung sakaling makagat o makalmot ng aso o anumang hayop, agad pumunta sa pinakamalapit na health facility at paturok ng anti-rabies. Babala nila, bawat oras ay mahalaga para maiwasan ang pagkamatay sa rabies. Para naman sa fur parents, siguraduhin na may anti-rabies vaccine ang alagang aso at pusa. Ngayon, nagluluksa pa rin ang pamilya ni Mommy Roslyn sa maagang pagkamatay ni Jamaica. Masakit man, pinipilit nilang tanggapin ang nangyari at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Iyon lang po yung kinalulungkot ko kasi meron na pala siyang pinagdadaanan. Hindi namin alam. Sinolo niya yung problema niya, sinolo niya yung sakit na nararamdaman niya. Kung marinig man ako ng anak ko ngayon, saan ka man na, mahal na mahal ka namin. Sana maging masaya ka. Tulungan mo kami na anong balik kami sa normal na aming pamumuhay. Hirap ng gabi na wala ka na kasi sanay kami. Kasi ikaw yung aming punso, yung prinsesa namin.